Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito ay meron tayong sagutin na katanungan galing po sa ating mga senior citizens na mayroong queries patungkol po sa kanilang tinatanggap na pensyon. Ngayon po, ang aking natanggap is yung mga natanggalan ng pensyon. Sabi nila, may pag-asa pa ba silang makabalik pa at makakuha ng pension muli? So sa video na ito ay sasagutin ko yan at bigyan ko ng klarong kasagutan nang sa gayon po ay makuhanan po ng ideya at ng impormasyon ng ating mga minamahal na mga senior citizens. Alam ko napakarami pong magko-comment sa akin, Sir, tinanggal ako, makabalik pa ba ako? At meron pang mga dapat kong i-clarify sa ating mga senior citizens. Kung gusto mo agad itong content, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ng payout ng ating mga senior citizens, ang update ng mga balita para sa ating mga senior citizens at iba pang bagay patungkol po sa mga minamahal natin na senior citizens, ay i-subscribe mo ng aking YouTube channel dahil na makakaasa ka na lahat ng kinakailangan mo ay gagawan ko ng pamaraan na maibigay po ang mga dapat ninyong makuha. Kaya kung gusto mo ganyan, i-subscribe mo na ang aking YouTube channel at i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga videos na aking i-upload dito sa aking YouTube channel. At sa puntong ito, sasagutin natin ang ating katanungan ng ating mga minamahal na senior citizens. Let's go. Si Henry Calzita, sabi dito po sa Mandalayong Additions, hindi kami binigyan kasi may SS daw kami. Sabi may SS man o wala, magkaroon ng social pension. Mamaya po i-explain natin ito. At ito po ay related sa social pension for indigent pensioners. At hindi lang po yan ang nagbibigay ng komento. Sabi pa po ni, isa pa dito, sabi niya hindi siya binigyan dahil may SS siya. Pareho lang din ang comment. Sabi niya dito, sana po mapasama ako sa mabigyan ng pension. Dito po ako sa Infanta, Pangasinan. Sana po matulungan niyo po ako. Mamaya-maya atin niyang sasagutin po ang inyong katanungan. So ang tanong ngayon, makakabalik pa ba ang ating mga minamahal na senior citizens na tanggal sa social pension for indigent senior citizens? Ang sagot po is nakadepende po yon. Dahil kapag na-revalidate na ang DSWD sa inyo pong qualification at kayo po ay na-disqualify, so mahirap na po yung ibalik. Dahil ang qualifications naman po na hinahanap nila is una, yung mga sakitin, pangalawa, yung walang support galing sa kanilang pamilya. Walang trabaho, walang kinukuhang sweldo, mas lalo na yung walang kinukuhang pensyon sa other private institution. So kung yan po ang rason, ay medyo mahirapan po tayo dyan. But meron po mga other reason, kagaya ng kapag ikaw ay nakatakdang magkuha ng pensyon pero hindi mo siya nakuha at natanggal ka sa inyo pong pensyon dahil pumunta ka sa ibang lugar. So ang mangyari po is babalik ka po, magpapalista ka ulit at ilalagay ka sa waiting list. At kapag makuha ka ulit, so mas mabuti po. Dahil maraming mga instances po or maraming mga situation na mangyayari kapag ganito po ang situation, no? So, ang ano po, nakadepende po yan sa atin kung ano yung sitwasyon natin. But, kung dinisqualify ka na, so mas mahirapan tayo dyan. So, may chance pa po ba? So, depende po sa iyo pong sitwasyon. Kasi, yung iba, tinanggal din, lumipat na ibang lugar at pwede po kayong mag-apply sa lugar kung saan kayo bagong nakatira nang sa gayon po ay malista ka sa mga pensioners na dapat pong makatanggap ng pensyon. And so much for that, kapag meron kang mga
example, tinanggal ka dahil nalaman na may nag-report doon sa OSCA na ikaw ay may tinatanggap na pensyon, or falsely reported na mayroon kang tinatanggap pero wala naman. So, ang pwede mong gagawin ay pumunta ka ulit at isumbong mo ang katotohanan ng iyong sitwasyon. Kasi merong mga instances minsan na tinanggal ka dahil sa mga reports ng ibang tao, like yung mga kapitbahay mo or sino-sino ba yung mga nag-report sa iyo. So, ang pwede mong gawin, pumunta ka sa pinakamalapit na OSCA sa inyo or DSWD at i-clear po ang statement. At kung ano man po yung pwede mong i-reason out na katotohanan, then you should go there at i-clarify po ang lahat ng katotohanan. So, nakadepende po yun sa sitwasyon natin. So, kung meron kang mga sitwasyon dyan na gusto mong ipatanong, so just comment down below. I will be addressing it. But the thing is, kapag tinanggal ka due to disqualifications, dyan po mas mahirap. Pero kung may other situation ka pa na hindi siya common, hindi naman siya for disqualifications at iba pang bagay, just comment down para ating mabigyan ng lunas. And that's it for tonight. Maraming salamat po sa pakikinig. This is me, Ruel Mendocitano. Patuloy po sa pag-subscribe kung mayroon na kayo nakuhang aral sa aking vlog. Bye-bye. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social pension payout. Paano nga ba makasali? Siyempre, para may kaalaman tayo patungkol sa Social Pension for Indigent Senior Citizen Program, atin munang kunin ang ibig sabihin or yung meaning. Ang Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ay programa ng pambansang gobyerno na nagsisilbing dagdag tulong para sa mga mahirap na matatanda para sa kanilang pang-araw-araw na pantustos at medikal na pangangailangan. Sa ilalim ng programa ito, makakatanggap ng pensyon kada semestre ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Kanina ating nabasa at inyong napakinggan na mayroong qualifications para maiging isa kang ganap na social pension for indigent pensioner. At ngayon, makikita ninyo sa inyong screen ang mga qualifications na dapat nating isaulo na sa gayon malaman natin na ito pala yung mga dapat nating malaman patungkol dito. Una, sa edad, kinakailangan 60 years old and above. Sa health condition naman, be frail, sakitin or merong kapansanan. Kinakailangan walang tinatanggap na pensyon sa SSS, GSIS, PVAO or Philippine Veterans Affairs Office or saang gobyerno or private pension source or institution. Kinakailangan walang source of income, not have a permanent source of income, compensation, honorarium, or financial assistance galing sa pamilya, relatives, or kanino pa. Kanina nalaman natin ang mga qualifications, mga requirements bago tayo maging ganap na social pension for indigent pensioners. Ngayon, kung nakita mo sa sarili mo at na-evaluate mo na dapat pala ganito ganyan at nakuha mo na, pasok talaga ako dito, pupunta na tayo sa paano ba mag-apply para sa social pension or SOCPEN. Ang isang kwalipikadong nakakatanda o kanyang representative ay maaaring pumunta sa OSCA or Office for Senior Citizens Affairs sa City Municipal Social Welfare Development Office or CMSWDO. Na saan ba ito matatagpuan, sir? Matatagpuan sa kanilang munisipyo o sa DSWD Field Office at dalhin ang mga sumusunod na dokumento. Una, nasa sagutang application form na may kaakibat na 1x1 picture. Pangalawa, birth certificate or anumang dokumento na nagpapakita ng araw ng kapanganakan. At pangatlo, Office for Senior Citizens ID Affairs or OSCA ID. Kung wala kang OSCA ID ay maaaring magpakita o magpresenta ng iba pang valid ID alinman sa ID na inanunsyo ng gobyerno
o ng federation or association. Ang mga nagsumite ng dokumento ay isa sa ilalim ng assessment ng DSWD Field Office. May mangyayari pong interview patungkol dito. Ngayon, sa mga nagko-comment sa akin dyan na hindi sila nakasali o hindi sila marunong mag-apply, at ngayon nakita ninyo sa aking vlog ang mga proseso na dapat ninyong gawin, gusto kong gawin nyo kaagad nang sa gayon meron kayong makuhang slot para dito, dahil sayang din po ang matatanggap na pension dito sa Social Pension for Indigent Pensioners. Sa mga nagtatanong, existing ba ito? Meron ba nagaganap ng mga payouts? Yes po. And actually, meron nga magaganap na payout bukas sa mga lugar na na-mention ko sa aking vlog kanina lang. So, pwede nyo i-check doon para malaman kung saang mga lugar ba ang mayroong payout sa social pension. Kung meron kayo nalalaman na mga pensioner dito na hindi naman qualified pero nakita ninyo na tumatanggap po ng pensyon, huwag kayong mag-alala dahil tinatanggal po yan ni DSWD ang mga hindi qualified. Mayroon po silang tinatawag na revalidation or inaalam kung ang tao bang talagang ito ay pwede pang bigyan o hindi na. At makita ninyo sa inyong screen ngayon ang balita talaga patungkol dyan. Sabi dito, mahigit 13,000 na senior citizens sa Region 6 ang tinanggal bilang pensioner ng DSWD office. 1,327 ang tinanggal sa listahan dahil pensionado pa sila ng SSS at GSIS. So kung ikaw ay pensioner ng iba't ibang mga pension institution, hindi po talaga pwede. O iyon, kung nakita mo, nalaman mo, uy, yung kapitbahay namin, SSS member yun, SSS pensioner, may tinatanggap yun na pensyon. Sa pag-revalidate ng DSWD, ay automatic po yun matatanggal. Meron pa nga dito, 830 ang tumatanggap ng honorarium o sweldo. Kung ikaw ay isang senior citizens at tumatanggap ka ng sweldo or honorarium kung saan ka man nagtatrabaho, hindi po yan pwede. It is a red flag. Dahil po sa mga requirements or qualifications na ating binabasa kanina, hindi po dapat nakatanggap ng mga honorarium or sweldo. Kasi para nga ito sa mga deserving na mga senior citizens. At meron pa dito, 331 ang suportado ng kanilang pamilya at iba pa ay lumipat ng ibang lugar. So kung ikaw ay suportado ng iyong anak galing sa abroad, ay hindi po yun pwede. Dahil yun talaga nakastick tayo sa requirements eh. Kapag yun po yung sinabi ng DSWD requirements, ayun talaga. At kapag ikaw ay natanggal, kasi may nag-comment din sa akin na siya ay isang social pension at SSS pensioner siya, tinanggal siya dahil pagka-revalidate na laman na yun pala ay may source of funds siyang kinukuhaan. So doon tinanggal talaga. Dagdag pa dito, ayon sa DSWD 6, kailangan ang revalidation sa mga benepisyaryo para masigurado na tanging kwalipikado ang tatanggap ng social pension. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na may tinatawag na revalidation para malaman ang masinsinan na mga interview sa mga benepisyaryo patungkol dito. Ito yung mga lugar na maraming natanggal na mga social pensioners. Nanguna ang Iloilo na may pinakamaraming natanggal na senior citizens na social pension na umabot ng 5,324. This data po is last 2024 pa po. Sa Negros Occidental na may 3,282, Capiz na may 1,594, Saklan 1,494, Antique 1,308, Guimaras 466. So ibig sabihin po, gumagawa din or ginagawa din ng trabaho ng mga personnel sa DSWD dahil marami kasi mga natanggap silang mga reklamo patungkol dito na meron nung kapitbahay na ganito ganyan at narinig nila iyon. Kaya naman ginawa nila yung best para mabigay talaga sa mga deserving na mga senior citizens.
Ngayon, pupunta na tayo sa kapag nakasali ka na at papunta na tayo sa pension payout. So ganito po yung mga requirements na dapat mong i-ready. Kapag ang senior citizen mismo ang kukuha, dalawa lang po ang kanyang requirements. ID lang po niya sa OSCA na original. Pangalawa is kopya ng senior citizen's ID na may 3 lagda o thumb mark sa hindi na po makapirma. Kung ang kukuha ay representative ng senior citizens, kinakailangan ang original at kopya ng ID ng senior citizens na may 3 lagda o thumb mark sa hindi na po makapirma. Pangalawa, original at kopya ng valid ID ng representative, government issued ID lamang ang tinatanggap na may 3 lagda o thumb mark sa hindi na makapirma. 3, sulat pahintulot or authorization letter mula sa senior na mayroong pirma o thumb mark at mayroong format mula sa DSWD, makukuha po ito sa inyong barangay. Pang-4, litrato ng senior citizen na kasama ang representative na may hawak na updated na newspaper. At tuwing payout po, ito yung mga paalala. Una, magdala ng sariling ballpen, inumin, pamaypay at alkohol. Pangalawa, kumain at uminom ng gamot kung kinakailangan bago pumunta sa payout upang maiwasan ang pagkahilo. Pangatlo, pumunta lamang sa venue sa itinakdang oras at araw. Pang-4, magdala ng kumpleto set ng dokumento. Pang-5, maging mahinahon at sumunod sa mga alintuntunin para sa maayos na payout. Ang kulang na dokumento ay hindi iproproseso. Kailangan intact lahat kapag pupunta po kayo sa payout. Ang nasa waitlist po ng mga senior citizens na nag-apply dito ay umabot na po sa 612,000 na mga senior citizens. Napakadami na po at ang data na ito ay last 2024 pa. How much more this 2025? Siguro umabot na siguro na ito ng 700,000 or 800,000. Hindi natin alam. Kaya napakarami ang pumila, napakarami ang gusto makatanggap na pensyon at kagaya ng ating nabasa kanina na kinakailangan talaga ng pera ng ating mga elderly or mga senior citizens. Kaya naman, kung ikaw ay may plano mag-apply, go na po, mag-apply na po kayo habang may panahon pa. Nasanay ang mga impormasyon na aking naibigay ay sapat na para madagdagan ang iyong kalaman patungkol sa social pension payout kung paano ka ba makasali. Nasanay sa mga may concern na kagaya nito ay nasagutan ko ng tama at naibigay ko ng tama ang mga impormasyon na inyong kinakailangan. At hanggang sa muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to subscribe at para maging updated ka sa mga informative contents na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At hanggang sa muli nating pagkikita, bye-bye!